So, ganyan talaga yung second liner. Ang laki ng upside lagi niya. Pero, mag-ingat lang kayo kasi malaki din yung downside. So, pag ganito, kailangan district kayo sa cut loss nyo, okay? No mercy, non-negotiable. Kapag na-hit yung cut mo, cut agad, out agad. And then, kayang-kayang bawiin sa iba yan. Basta tama yung entry. Basta tama yung inyong system. Kapag wala kang system, dyan ka matatalo. Dapat may system ka talaga. Okay? So, maghanap kayo na magtuturo sa inyong system na proven and talagang mapapakinabangan sa ganitong type of market. Lalo ngayon, basura play, grabe, dyan kayo pwedeng yumaman. Pero dyan din kayo pwedeng maghirap. Every analysis or all analysis is a work in progress. When we say work in progress, we are analyzing things and forecasting the market based on the current variable. So, kapag nagkaroon ng change in variable, for example, nagkaroon ng mga other news or development, so kailangan mag-change ka ng strategy and mag-change ka ng forecast during week game. Kung bago pa lang kaibigan sa ating channel, huwag kalimutan hit ang subscribe button and bell all para updated ka sa mga next upcoming videos natin. Pwede mo rin i-explore yung ating channel. Marami diyang mga free learning resources like yung ating mga free webinar. Ayan, meron na tayong episode 7, 6, 5, and so on. Marami dito mga learning materials. Para mas mabilis na access, pwede mo rin i-check yung playlist. Hello guys, welcome ulit sa ating weekly trading guide. Okay, so today we will discuss the forecast for the coming week. Okay, so but before that, review muna natin yung nangyari last week. Okay, so the first is muntik na nating ma-hit yung bull territory which is around 7260, yung nasa tuktok na yon. Ayun, yan. So above 7260 is the bull territory. Okay, so na-hit na natin yan pero nabentahan agad. Ito, kaya may bentahan dyan. Okay, so yun yung reason. Now, nagkaroon ng retest ito, pero ito nyo naman, yung red na yun is parang sinasabi niya na reject yung testing or yung test ng resistance kasi overbought na yung PSEI. Yan. And mayroon na tayong bearish divergence. So, yun yung sinasabi ng test na yun. Ayan, so kita sa mga indicators yan. However, last Friday and Thursday is may mga lumabas na news. Okay, so in-approve na ng US FDA yung vaccine sa kanila. So, yun yung isa sa mga positive driver ng buong economy plus buong Asian emerging market. Okay, and at the same time, nung Friday, akala natin is fake na yung retest or failed. Tapos mini bounce lang to. Pero actually, kung alam yan ng mga kasama natin sa GC, sa mentoring, na gano'n tayo dyan, nag-bargain hunt tayo dyan kasi nakita natin na yung vaccine is na-approve na sa US FDA. Another thing is Friday, lumabas naman yung news or yung survey ng BSP which is optimistic. Okay, optimistic in terms of business month's preview, in terms of business outlook and consumer outlook. So both positive yon. That's why may fuel yung rally natin. Okay, so this candle or this rally with volume is backed by macroeconomic basis. Okay, backed by data yan. So that's why nakita natin na nag-breakout siya doon. Kaya lang, ang problem natin is during intraday is medyo nabentahan. Okay, medyo na, ayun, may sell-off ng closing. Ayun, lalim ng close. Tapos, dito lang siya around 11:30. Actually, 11:30, akala natin tutuloy na. Pero nabentahan pa rin siya. Okay, dire-diretso yung baksak. Tapos, nabentahan pa hanggang closing. So, first close, tapos gap down. Medyo hindi maganda. Okay? However, ang ating tinitingnan dyan is kasi yung survey ng BSP is optimistic yung consumer and yung mga business outlook including yung mga establishment itself. So positive sila for 2021. So meaning kaya nagkaroon ng red candle dito is because lumabas yung Pitch Solution survey, no? So according to Pitch Solution is mas worse yung magiging fourth quarter natin, GDP. However, paglabas naman nung BSP survey is optimistic naman. So, parang nagkakaroon ng invalidation dun sa lumabas na result or study ng Fitch. Okay? Parang yun yung lumabas, kaya may optimism na may rally. However, so, malalaman natin yan sa Monday. Okay? Sa Monday yan malalaman kung magbe-breakout pa talaga. Okay? So for now, personal sentiment ko dyan is watch and see. Okay? Or wait and see. Kasi itong
yan, yung resistance na yan, which is 7260, is a make or break, no? So, dapat ma-breakout yan. So, bigyan natin ng chance si index na ma-breakout yan sa Monday or next week. Hopefully, Monday pa lang, basagin na. Okay? And wag nang bumalik again sa below dyan sa area na yan. Kasi kung hindi yan maho-hold, then babalik lang tayo sa ilalim. Kasi yan yung bull territory, yan yung pagitan ng bull and bear territory. So, dapat ma-breakout yan. Okay? So, ngayon, bigyan natin ng chance. Pero kung ang iniisip natin is only vaccine, wag kayo masyadong mag-rely kasi kung titingnan natin yung DJ or yung Dow Jones, is sila yung nag-approve ng vaccine, di ba? FDA. Pero ayan, Dow Jones Industrial. Pero tingnan nyo naman, hindi naman sila nag-breakout. Okay? Or although nagko-consolidate sa taas. Okay? So, ganun din yung Nasdaq and yung S&P. So, hindi talaga yan about vaccine. Sila. Kasi, tingnan nyo naman, all-time high na to sila. No? Above na yan sa dating pre-pandemic level, which is unlikely sa Philippines. Okay? Kasi sa Philippines is we are only with below. Okay, so ito yung pre-pandemic level kasi natin yan, yung level na to, yung 7.3. Okay, 7.3, 7.5. Diyan tayo nagsimulang mag-gap down nung nag-lockdown. So, yan yun. So, ngayon, hindi pa natin na-hit yun. So, below pre-pandemic level pa tayo. Ibig sabihin, yung vaccine is not fully priced in sa Philippines, kaya may upside tayo in terms of vaccine, unlike sa US market. Okay, so yun yung justification doon. So, kung ang vaccine is gagawin mong catalyst, so magagamit mo yan basically sa US market, I mean sa Asian emerging market, yung mga naiwan sa rally, okay, at naiwanan ng Dow Jones. Pero yung mga nauna na, like China, UK or Japan or US, so talagang hindi na pwedeng catalyst nila yung vaccine kasi na-price in na sa kanilang market yun. Sa atin is hindi pa. So, vaccine plus yung result ng BSP survey, so pag pinagsama mo yun is good sentiment enough, no? Para magkaroon ng breakout hopefully, okay? Pero if walang breakout, okay? So kung walang breakout, balik tayo dito sa ating previous level. Okay, so dito muna 7,000 ang range natin. Kung walang breakout, pero bigyan natin ng chance. I think kaya yan kasi medyo nag-hesitate lang dito. Okay, so malalaman sa Monday. Okay, so hopefully, no? Pag hindi, di range tayo dito sa previous natin. So pag hindi naman, pag nag-breakout naman, then new range tayo, which is ang resistance na natin is 7.4 or 7.480. Okay, so yan yung possible next range in case mag-breakout. So yan na rin yung ating year-end target, ano? Around 7.475. Okay, so ngayon puntahan natin yung inyong mga stock request. Okay, so kung mapapansin natin dito is konti lang yung blue chips na request and mas marami yung second liner and speculative, which is accepted naman or acceptable yan during this season kasi nga yun nga, overbought na yung market and overvalued na yung mga blue chips. So kung may rally man sa index, basically yung mga heavyweights lang yun, no? And mabigat na kasi yung heavyweights plus overvalued na sila, so medyo mahirap maglaro doon. So mayroon tayong ilang selected pa rin na blue chips na is still undervalued na pwedeng laruin. So actually maganda yung mga request kasi ito yung mostly undervalued. The rest is almost, no, hindi naman lahat pero almost is overvalued na. Magaling yung mga nag-request ngayon. Alam nila kung ano yung undervalued na blue chips. So kung may rally man, it's either the heavyweights and the selected undervalued. So yun na lang yung matitirang rally sa index natin. And tama yung pick nyo, no? I congratulate you everyone. Tama yung pick nyo. Laruin natin itong mga second liner and speculative kasi yan yung season ngayon. Yan yung team. So dapat andyan tayo naglalaro. Pero kung hindi pa kayo sanay, bago pa lang kayo, I suggest stick sa blues na undervalued lang. Okay? Kasi ito, malaki yung potential ng upside pero malaki din yung potential ng downside. So pwede kayong masunog dito. Okay, pero tama yung decision. Okay, sinasabi lagi natin yan. For now is stick tayo sa second liner and speculative unless nandito ka sa mga strong value stocks ng index. May chance mag-rally yan. Okay, so may upside ka pa dyan. Okay, so start natin is RLC. Okay, so si RLC is surprising na naka-breakout pa rin dun sa solid candle na yun. Ito to. Yan. So, good for RLC, no?
And makikita natin may volume. So, goods indicators, wala ka makikitang negative. So, yun lang. May konting weak. No? May konting bentahan sa huli. Pero, still good. Okay. So, resistance natin is ito yung initial number 1. And then, second resistance mo is yung dulo na. Okay. So, yan na ang mga resistance natin. Okay. Kung bibili kayo sa current level, 4% upside. Pero, unless mag-hit ng 22. So, 11%. Okay. Ang support naman natin, pwede nating ilagay dito. Yan, 18.2 lang yung pinakamagandang support yan dito sa part na to. Okay, so in case mag-pullback sa dyan yung magandang re-entry. Pero if mag-breakout si index, then dire-diretso to. Okay, kaya lang, yan yung technicals niya, di ba? Sa fundamental side niyan is, ang fair value lang yan is 19, okay? Which is overvalued na yan in terms of fair value, okay? Kasi 20.5 na siya ngayon. Pero kung valuation, kung PE ratio ang titingnan natin, 15 yan, 15.77 ang current, pero ang forward niya is maganda, 14.88. Ibig sabihin, possible nagre-recover yung kanyang company or yung earnings niya. That's why lalabas siya na undervalued kung gagamitin mo yung forward PE 14 kasi 15 or almost 16. Pero kung gagamitin mo yung current is ayan siya, fairly valued. So, tama itong fair value. Anyway, ang nangyayari kasi dyan kapag tuloy-tuloy yung ganda ng recover ng company is ina-adjust nila yung fair value. So, that's why justified yung 20 pesos kasi ang forward niya is only 14. Actually, pwede niya pang ma-hit yung 21 to 22 kung i-base natin sa forward PE kasi undervalued pa siya. Okay? Based sa forecast. Okay? Pero kung gagamitin mo yung current data, and tama si Pitch, so overvalued to. Pero kung tama si BSP, dun sa data nila, then undervalued to. Okay, so 50-50, up to you. Pero so far, maganda yung chart. Okay? Fundamental-wise is small upside. So yan, tama yung technicals na yan. Yan yung hybrid approach for RLC. Okay, so next tayo, MPI. For MPI, nag-correct pero good yung correction. At least correction lang talaga siya. Or I mean pullback lang siya, no? Kasi dito yan sa, di ba, the chart na natin yan before, no? So ito yung heavy resistance niya. Okay, so ayun. Test. Another test, fake or failed. And then yun, breakout na siya. Okay, ngayon is tinetest niya yung dating low or yung dating resistance na naging support. Kung ma-maintain niya yung level na yan, okay, kung ma-hold niya yung 14.3 na yan or 14.28 or 4.28, hindi na siya dyan mag-below, then strong support yan. Okay? Good entry yan. Kasi kung titignan nyo, ayan, oh, yan yung strong support noon. So ngayon, kung ma-hold niya yan, strong support yan. Okay? Kahit dito pa, strong support yan. And then, kung mag-hold yan, so ang next resistance mo na ngayon is yan, 5.3. Pero initially, lagyan lang natin dito ng mababa lang. Okay, dyan muna sa 4.69. Okay? So, yan muna yung resistance. In case na mag-hold and baka entry kayo near, no? Near dito. So, dito actually halos wala ka ng risk. Pag pumasok ka sa 4.28, i-cut nyo na lang kapag nabasag yung 4.28. Support is 4.11. Okay, so 4% downside. Ang upside mo is actually 10%, which is good, no? Pero kung magtuloy-tuloy and maka-breakout si index, then kaya yan hanggang 5.31. Pero don't expect na mabilis mag-rally. Kita nyo naman, mabagal gumalaw to. So, short-term target ko lang is yan, 4.69 or 4.7. Okay, 10% or 9, good na yan. 4% risk-reward. So, okay na. Okay, so okay pa siya, no? Higher high. Okay, so walang problema sa technicals. Fundamentals niyan is fair value is 7. Okay, 7. So doable talaga yung hanggang 531. Doable yan sa midterm. Kayang-kayang ma-hit. Kasi yung fair value is 7 pa. Valuation 8. Forward is 12, so hindi pa siya makaka-recover pero
kahit alin sa dalawa is still undervalued. So, may upside. Okay, so good pa si MPI, good ang technicals, good ang fundamentals. Make sure na maka-entry kayo sa near dito sa support. Pero pag nabasag yung support, then cut hanggang dito. Kasi ibig sabihin hindi niya na-hold, di ba? Yan, yung long-term support. Next is AGI. For AGI, ayan na parang MPI din. Buti pa si MPI, naka-breakout na. Ito is currently consolidating the major support. Dati, na ngayon is major resistance. Okay? So, medyo maliit yung range mo kasi kita mo nyo dito, may resistance na rin agad. No? So, kita nyo yung ginagawa nyo dito. Yun, na-breakout. Parang yung early stage ni MPI. Naka-breakout pero nagte-test. Okay? So, ganun din yan. Kung ma-hold niya yung level na yan, actually kamukha lang yan ni index. Kung mag-breakout si index sa bull territory, then lahat yan, mga resistance na yan, magiging support na yan. So, i-wish nyo na mag-breakout si index. I-back naman by data. Kung maka-breakout yan, then semento na yung mga support na yan. Pwede na yan as major support ng mga resistance ngayon. Okay? Technical wise is medyo mataas na siya, no? Under or overbought na. Meron ding divergence pero wag niyo masyadong tingnan yung divergence ngayon kasi baka mag-breakout si index. Pag nag-breakout din, valid yan. Pag hindi nag-breakout din, invalidate yung mga signal na yan. Okay, so yan lang muna. Okay, so kung mahuhuli nyo yan or kung masasabayan nyo yung breakout, hopefully, ni PSEI, so yan ang target. 10. So 50-50, no? Medyo mabigat to. Pwede nyo namang ilagay yung support nyo dito lang sa previous box yan. Para hindi kayo masunog agad-agad or maipit. In case mag-fake or mag-failed yung index mag-breakout. 3, parang parang si MPI, 10% and almost 3 ang downside or ang risk. So, good enough, no? Pwede na to. Check nyo lang lagi kung may volume, kung may tao. Okay, so, tsaka may buyback yan. So, pag nag-breakout, support yun nung nag-buyback. Value. Okay, so ang fair value niya is 12. So, ngayon is nasa 10 pa lang siya. 10.6. So, ang target natin dito is 11.50. 12, okay pa. So, ito pa yung 12 niya. 12.50. Yung part na yun. So, pwede pa yan. Pero dito muna yan. Medyo mabigat na yung 11.45 dyan. 11.50. Okay. 7, 11. So, ayos talaga to. No, undervalue. Pero tandaan itong dalawang yan. Yung dalawang yan is stocks. Itong dalawang to is value stocks. So, when you say value, always traded below sa kanilang historical and below sa kanilang fair value. So, do not expect na ma-reach yan agad-agad. Unless maging super bull run or super bullish yung market. So, pwede yan. Pero, madalang mahit kapag mga value stocks gaya yan, tatlong yan. Ito kasi is nagkaroon lang ng MSCI kaya nagre-recover. Okay? For BDO, medyo gustong mag-breakout, no? Gusto niyang mag-breakout. Tingnan natin kung kaya. Actually, sasabay ito sa breakout ng PSEI. Kung makaka-breakout si PSEI ngayon, so chances are makaka-breakout din to dito sa box niya. Okay, dyan sa consolidation yun na yan. Ito nyo naman, may medyo heavy yung resistance na yan. No? So, after nyo ma-break yung 11 or 111.50, mayroon pa siyang harang dito sa 113. Pero, I think naubos na yan dito. Tingnan natin kasi ubos na yun sa laki ng volume dito. Baka naubos na yung seller dyan. So, hindi na ganun yan kabigat. So, ang resistance na niyan, technicals, is dito na. So, 121. Kung makaka-breakout na with volume, so basag yan, diretso yan. Basag yan hanggang 113. So, yun ang initial 121. And then, ang next niya na resistance is yung 131.9 or 132. No, so yung part na yan. Okay? So, kung babasahin natin naman ang kanyang technicals, double top almost no sa body pero lower low. Pero yan nga, yung mga divergence din pwedeng ma-invalidate yan kapag nag-breakout si index.
So kung bibili ka sa level na yun, no? Ayun sa breakout level niya. Mag-stop na lang ka tayo ng dito sa maliit na box. Yan, 3% lang yung ilagay nating stop. And then, yun, 10% din. Halos pare-pareho, no? Almost 10% yung possible gain. Okay na rin, modest gain na rin yan kung malaki yung volume na ilalagay. For example, at least yung significant volume. So, yung 10% nun is good enough, no? Kung long term naman kayo, pwede nyo ilagay dito yung 100 yung kaso lang malaki yung risk reward. So, why not cut dito sa 110 and then or sa 106 and then buy na lang ulit sa 100, no? Mas okay pa yun. Kung magbe-break or mag-fake si index sa breakout niya. Okay, so yan muna hanggang dito. Pero sa fundamentals, good yan. Okay, ang fair value is 129. Okay, so tama yung ating guhit. Year, no? 132. So yun yung technicals niya, pero 129 na fair value. Remember, no? BDO is quality banks. No? Quality yan. So, kaya niyang mag-above sa fair value. Kaya niyang lumampas dyan. Kasi kung titingnan nyo, ang current niya ngayon is 1.3 lang book value, pero 1.98 talaga yan. So, almost double pa kayong kaya niyang iangat kung sa valuation lang. And nahihit niya talaga itong valuation na to. Kasi nga quality. Okay, so pwede yan hanggang 160 yan dati. Yan, 160. Yung part na yan. So, pwede yung ma-hit yung mga premium level na yan. Kaya lang may risk kasi ng mga bankruptcy. Pero yung maliit na ngayon ang risk ng bankruptcy. Okay, so kayang ma-hit yan dito initial. Pero ito, kaya to. Doable to in midterm. So, 20%. Na? So, kung long term kayo in BC, pwede yung mga ganyang play. Okay, kunyari mga 2M, 3M. Tapos 20% nun. So, malaki na din ba? Okay, so next is undervalue yan. Undervalue video. Next is MBT. Okay, so MBT, ang ganda ng rally. Okay, sustain kasi may kita niyo may volume siya. And ngayon gusto na namang mag-break. Ayan. Gustong mag-breakout dun sa consolidation niya. Okay, so buo rin yung trend line. Kita niyo buo yung trend line. So kahit gamitin niyo yung dynamic trend line which is EMA9 is buo pa rin. Ayun. So hindi pa siya nababasag. Pag nabasag siya, pwede ka bumili dun sa mga pullback na ganun. Parang ganito. Okay, parang yung mga pullback na yan. Nag-below EMA9. Pero ang problem natin dito sa technicals lang naman is yung gap. Okay, so minsan pag na-hit yung gap, medyo nagiging resistance na. Okay? And then next resistance mo is 56. Ayun, kita nyo to, 56. Naalala nyo si MPI. So ganyan si MPI. Bago niya na-break yung resistance, medyo nahirapan. So parang ganun yun. No? So watch out for that level. Kung papasok naman kayo ngayon, in case sa breakout nitong box, or sa breakout nung yan, yung gap. Medyo maliit lang, no? 2%. So, yun yung problem natin dyan. Kapag naging resistance yung gap, so pwedeng ang liit ng upside mo. And then sa ilalim ng box, yan. 50-50, 2% parehas. So, liit ng risk reward. Pero kung maging bullish, so you still have 10% upside. So, mukhang magkakamukha lang halos yung mga blue chips natin. Halos pare-parehas lang yung range. So, yan. At least may volume naman to. Kitang-kita natin na may volume. Kaya lang ang volume niya is local, no? Mapapansin nyo, continuous yung foreign selling. So, ang rally niya na volume is caused by local buying, no? So, tingnan natin kung hanggang kailan kayang i-push ng locals to. Pero somehow medyo nauubos yata yung foreign sa dulo. Tingnan natin kung kaya to. Okay, so yan yung technicals niya. Okay, fundamentals niyan is 65 yung kanyang fair value. So dito pa yan sa eto pa. Ayan, so itong itaas na to. So dito lang tayo nagsukat kasi tandaan natin ang MBT is quality. Katulad yan. MPI, AGI, quality yan. So madalang niya ma-hit yung mga valuation na yan and yung fair value. So hindi yan nahihit ng agad-agad. Unless mga later part ng bull run, nahihit na yan. Pero sa early part, nauuna yung mga quality like video.
Okay, so 0.72, 0.69, so maganda yung future. Pareha sila na mababa yung forward, so maganda yung possible earnings. And pareha sila na below sa, compare yung current sa historical is below. So both undervalued. So good lahat nung request nyo na blue chips. No? Timingan nyo lang. It's either buy on breakout, digit breakout, or sa pullback. Okay? So ngayon, since kakonti ang ating stock request sa blue chips, let's move on sa ating mga second liner and speculative stocks. Okay? Okay, so bago tayo magpatuloy, shoutout muna natin yung ating mga labing supporter and sponsor. Okay, thank you sa inyong mga support, guys. So dito sa mga to, hindi tayo gumagamit ng masyadong fundamentals, no? Kasi bihira silang mag-respect sa technique sa fundamentals, yung mga second liners. Unless may catalyst, okay? Kung fresh catalyst. So nickel, 52-week high. Ang resistance niya is 515. Ang last closing niya is 510 pala yung 52-week high resistance. Pero nag-close siya ng 515. So, good, no? At least na above niya or na lampasan niya. And Friday pa yon. Okay, so may resistance din dito sa part na to. 527, ayun, yung dalawang yun. Ito pa, di ba? So, dyan nag-breakout dati, doon nag-support. So, ngayon binasag yun doon. Last 2015. Pero ngayon, na-push na niya, no? Na-push na niya to. And nakadikit na pala siya halos doon, no? So, ito yung range ni nickel for now. Itong part na to. 3% yung range. Pero kung good kasi yung breakout, no? Kung titignan niyo yung breakout dito sa itong range niya na yan. Actually, uptrend to eh. And so, kung i-consider niyo yung breakout niyan is maganda, may volume plus may foreign buying. Okay? So, tuloy-tuloy naman yung foreign buying niya hanggang dito. Although red yung candle niya, pero kita niyo yung wick nung una is doji. Pero ngayon is hanging man. Pero okay lang kasi nasa ilalim yung wick. And nag-close siya ng above dito sa resistance na 15 or 5.1. So, good yan. Plus may volume. 3 araw na siya may volume. Kahit red, okay lang yan kasi pataas naman yung trend. And kung titingnan niyo sa FNI, actually dapat na na si Nickel dyan. Pero si FNI kasi is wala masyadong foreign sa loob. Kaya magaan. In terms of market cap, magaan din to. In float. So unlike ni Nickel, medyo mabigat. Kasi mabigat yung market cap and yung foreign sa loob. Pero okay lang yun. No? As long as ma-hold niya. So for Nickel, dapat huwag mag-breakdown sa 5.1. Pag nag-breakdown pa yan sa 5.1, then ang support mo is itong breakout point, which is 4.86. Okay? Pero kung masustain niya yung level na yan, in case mag-range dyan, no, dapat masustain niya yung part na yan para ang resistance mo na ngayon is so, pwede tayo maglagay dito muna. Okay, so 6 pesos. So, yun yung possible na resistance. And remember, high flyer to si nickel, no? And kung maganda yung green energy, since mega trend yun, and ESG champion, so yan yung mga driver ng nickel. Kasi kung global market or global economy is mag-shift sa green energy, which is ginagawa na ngayon, so kailangan nila ng battery. Okay? So Indonesia tumigil sa pag-export. So next in line is Philippines. So good talaga yan. So since high flyer yan, pag nalampasan tong resistance na yan, next mo is 622 which is 21% upside. Okay? Yun lang kasi yung harang niya. Wala na siyang harang kasi 52-week high na to. Okay? So kung e-entry kayo, mas maganda kung nandito kayo pumasok. 486. Okay? Para mas malaki yung upside. Pero kung wala na, pwede kayo dito sa ayan, 5.1 kung kaya. Kung kaya pa, kung maho-hold niya, no? Maho-hold. Pero pag hindi, baka mag-range yan dito sa 486. Okay, so that's it. Sustain naman. Walang problema sa technicals. Okay pa. And then actually good yung technicals niya, okay?
So that's it for nickel. Maganda rin yung buyers niyan, hindi retailers. May mga instant pumapasok. Okay, fruit. Yung fruit may catalyst to, ang dami niyang new products. Tapos may open siyang new markets sa abroad. So that's why kung mapapansin niyo is maganda yung volume. Plus dito siya nagsimula actually yung volume niya. So tuloy-tuloy yung breakout niya. Okay, so uptrend, no? Ang trend line niya is yung EMA 9. So as long na na-hold yan, so pwedeng dyan kabibilisan year ng mga yan. Yan yung hindi na umaapak yan ng EMA 20. Puro 9 lang. So maganda yung run-up niya kasi back by volume. Tandaan nyo yun, naalala nyo yung ASEN nung nag-rally. As long as may volume, tuloy-tuloy yung pag-angat niya. Okay, pero check nyo lang yung DNA palagi nito, no? Maka-breakout niyan, konso. Tapos, saka ulit magbe-breakout. Palagi siyang ganun. Breakout, konso, breakout, konso. Anyway, ganun naman yung ating market ngayon, ladder type, no? Every breakout, konso, then breakout ulit. So, yan yung possible niyan. So, pag naka-breakout yan dyan, so ang next na nating harang is yan. So, 182. Hanggang next na i-challenge yung 2 pesos. So, good yan. So, as long as may volume, maganda ang ating technicals. Okay sila lahat. So, kailangan lang natin ng another breakout para ma-hit itong 182. Kung mabibili nyo dito support 162, you still have 12%. And then, in case na maganda yung breakout pa, you have 25. So, ganyan talaga yung second liner. Ang lalaki ng upside lagi niyan. Pero, pag-ingat lang kayo kasi malaki din yung downside. So, pag ganito, kailangan i-strict kayo sa cut loss nyo, okay? No mercy, non-negotiable. Kapag na-hit yung cut mo, cut agad, out agad. And then, kayang-kayang bawiin sa iba yan. Basta tama yung entry. Basta tama yung inyong system. Kapag wala kang system, dyan ka matatalo. Dapat may system ka talaga. Okay? So, maghanap kayo ng magtuturo sa inyo ng system na proven and talagang mapapakinabangan sa ganitong type of market. Lalo ngayon, basura play. Grabe, dyan kayo pwedeng yumaman. Pero dyan din kayo pwedeng maghirap kapag may pera ka nga, hindi ka naman marunong na tamang system. So, be careful, okay? Huwag sumakay kapag hindi alam. Lalaroin nyo lang yung alam nyo. Or unless may magturo sa inyo. Okay, so next tayo. Root DD. Okay, so yung DD, this is a second liner na under ng MSCI. So, ibig sabihin may laman yung company, no? May laman yung stock. And kung titingnan nyo yung chart, so sobrang lalim na yan. No? Dito pa yan sa 2015. Yung low na yan, 2015 pa yung low. Chart-wise pa lang, makikita mo na may value na siya, okay? So may laman na, may value na yung company. Undervalued na, kahit siya second liner. Kahit i-check natin yung fundamentals. Actually, chinek ko na ito kanina. So, undervalued talaga dito as at this level na. Ang medyo problema lang talaga dito kay DD is yung foreign selling. Mapapansin niyo ayaw siyang tigilan ng foreign selling. So, yan. Dito, medyo malaki. Pero somehow, nauubos na, no? Medyo nauubos na rin yung foreign selling niya. Kaya lang, tiyanak ko yung sellers, yun pa rin, no? Yun pa rin dati, yung nagbuhos dito. Sila pa rin yung nagbebenta. So, sukatin natin, no, para makita lang natin. So, ang support mo is nasa 13.8. And then, ang initial resistance is itong mga yan. Okay? So, yung 16 pesos. Pero may resistance tayo dito na actually medyo nagkakaroon ng role reversal and mukhang may reversal of trend. So, tingnan natin kung mag-materialize tong reversal na to. Okay? So, tandaan natin ha. Support and then yung long-term resistance, 16. Pero ngayon, mapapansin nyo is medyo may trend reversal. So, hopefully. Okay, hopefully. So, yan. Yun yung trend niya. Pababa siya. Pero dito, nakita nyo, nag-sideways na. Okay? So, ang next na niyang sideways, kung magsa-sideways siya dyan, ang next na yan is trend. So, yun yung cycle dapat. So, kung magbe-breakout and magbo-bull run, pwede naman ito maka-breakout. Actually, maganda na yung performance nito ngayon kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ayan, di ba?
Yan yung dating resistance kasi, yung part na yan. So, dyan siya hindi makaakyat. So, ngayon, although may foreign selling pero halos nauubos. Kaya medyo nakakaangat yung stock. And nakaka-breakout na rin siya. Okay? So, kaya lang papapansin nyo pag nag-breakout, red lagi. Ibig sabihin, binuhusan din nung seller ito. So, another gapang na naman. Makagapang niya, nag-breakout, binuhusan na naman. So, kung mapapansin yung mabuti, hindi pa siya nakakapag... Ayun, wala pa siyang green candle na sustainable. Hindi pa siya nag-hold. Pero kung mapapansin naman natin, may consolidation na above. So, kung mag-hold yan dito, sa part na yan, kung yan ang maging new range, so good na yan. Tapos, itong EMA or MA200, so, as much as possible, maka-breakout yan. So, sasabay yan, di ba? So, yun, breakout. So, yun yung pinakamagandang scenario for DD. Hopefully, ang tingnan nyo na lang dyan, okay, ang key lang dyan is maubos yung seller. Kapag naubos yung seller, breakout yan. Pag hanggat may bala yung seller, medyo mahihirapan yan. So, ganun na lang. Doon na lang bantayan. Pero once maka-breakout yan, kung kita nyo, long-term resistance, tabog yan pag naka-breakout yan dyan. Malaki yung upside nyo dyan. So, initial is 19 hanggang 21. If mag-materialize, ipagbigyan ng foreign seller. So, you have 25 hanggang 35 upside. Okay? So, next tayo, AR. So, ito yung mga basura stocks na pinalipad. Ito ka pwedeng kumita ng malaki at the same time pwede kang mahirapan or maubusan ng capital. Tandaan nyo na lang, wag na wag kayong bibili sa tuktok. Paano mo malalamang tuktok? Kapag hindi mo nabili sa initial breakout, kapag hindi mo nakuha dun sa pinakaunang candle ng breakout. Bawa yan, katulad yan, consolidation, di ba? Kapag hindi mo yan nabili dyan sa breakout candle na yan, so wag mo nang habulin yung mga next candle. Pwede kang makachamba dito, pero kabahan na yun, nakakatakot na yun. So, discipline lang. Pwede tayo magbasura stocks, pero make sure na may discipline kayo. And make sure na alam nyo kung ano yung legit breakout. So, yung mga kasama natin sa GC, alam yan, tinuro ko na yan. So, kailan bibili ng breakout, ano yung criteria. So, we have at least 5 criteria para sa breakout play. And then, so far, personally, 100% pa yung batting average natin doon. Wala pa tayong loss doon. No? Wala pang loss pa. Puro 100% gain. I mean, lahat ng batting average mo or lahat ng pick natin sa momentum is 100% pa. Okay? Pero umiiwas tayo sa mga ganyang manipulative or manipulated stocks. Although, we can say na manipulated kasi may insider na nauna, then pinitek, yun pala may news. Okay? So after paglabas ng news, yun, binentahan na. So kung meron kayo nito, make sure na, sabi ko nga, pag nag-trade kayo sa basura stocks is may cut loss kayo. And non-negotiable yung cut loss mo, insurance mo yun. Masunog na yung insurance money mo, wag lang yung buong capital mo. That's why may cut loss ka. Okay? So mag-ingat sa mga ganyan. Pag nakita nyo yung may mga weakness sa taas, diba? Pag yung rally mo is tuktok na, may weak yun. Yun yung isa sa mga sign na tuktok na. So pwedeng magpahinga muna and then kung may bala pa or kung may new catalyst pa. Pero kung wala, technical bounce lang yan. Then balik na yan sa consolidation. Okay? So mag-ingat. Yan, mga overbought na, bukang-buka na. Si MACD, so yun yung pag-ingatan nyo. Okay? So kung tinanong nyo to dahil nakahawa kayo dito, then dapat nag-TP na kayo. Kung tinanong nyo to dahil bumili kayo sa tuktok, yun, gumamit na kayo ng insurance cut loss nyo. Okay, so walang fundamentals yan. Technicals lang. And catalyst lang. CHP. So for CHP, ayan na, tuyo yung volume niya. So ibig sabihin walang tao. So medyo wala pang interest ngayon. Okay, so possible nag-accumulate. And yan. So yan yung dating breakout level niya. So di ba? Test failed. Dito naging successful. Pero sinubukan buhusan, then successful pa rin. Kaso wala talagang demand. Kaya bumalik sa box. Ngayon, walang volume. So dalawang bagay lang yan. It's either mag-breakout yan ng bigla kasi nag-accumulation phase or
mag-breakdown yan dito sa kanyang previous support which is 155. Resistance mo is yung 180 or 1.8. Okay, so gitnang-gitna ka kung bibili ka ngayon sa breakout level. Kung dito mo naman mabibili, pwede rin. Okay? Kaya lang dito yung cut nyo. So, wala tayong makita, no? Ayun, sa 47, dapat sa 50 yan. So, medyo... Sa ngayon naman is 53 yung RSI. So, okay pa naman. Kaso si MACD mo is pababa. Wala ring buyers. So, ingat muna dito. Unless may breakout ng legit, saka nyo pasukin. Pero tulog ang pera nyo dyan kasi imagine, ang daming sumasabog na basura tapos nasa tulog tayong stock. Okay? So, sayang yung opportunity. Yung mga ganyang rally, mga bull run, ay, actually, yung mga basura may season lang yan. So, dapat sagarin natin yung season na kumita tayo ng maganda-ganda. Anyway, zero-sum game to, no? May nalulugi para may kumita. That's why ang sabi ko lagi, kung hindi nyo alam, huwag nyo i-trade, okay? Doon kayo sa alam nyo lang. Kasi ikita ang marami dahil sa mga may hindi alam. Okay, so that's it for CHP. Mag-iingat. Okay? Huwag magpatulog ng pera. Pero kung mag-breakout ng maganda, then good. Pwede yan. Okay, Macro Asia, nagsusupport din. So, possible bounce play. Kung mag-rally dahil sa vaccine, I think next week mag-i-start na ng mass vaccination ng US. So, good yun. Kung magkaroon tayo ng catalyst dahil doon, or mag-rally, lalo na yung airlines, siyempre kasama si Macro Asia doon. Okay? Kaso sa Philippines, I think ano pa yata, parang June, July pa next year. Tagal pa. Pero siyempre, market is looking forward. Palaging mauuna yan sa actual event, no? So sa ngayon, ayan, kita nyo naman, nauntog dito sa 9. Nag-bounce dito sa 0.618. So ngayon, china-challenge niya yung 786, no? So medyo nasa ilalim siya ng 786. So ang gusto mo kay Mac is mag-above dito and ma-hold para may range ka hanggang 9. So actually, malaki yan kung ma-range nyo yan. 12%. Kung makaka-above siya. Pero kung hindi, at laging hirap, baka maging resistance yan. Kung maging resistance yan, then ang downside mo dyan, itong ilalim. Yan. So 10% downside yan. So 12% upside. Medyo gitna, no? Kung meron kayo at gusto nyo mag-ipon, pwede make sure na magka-cut lang kayo dito sa ilalim. 7.8 para tight lang yung cut kasi dito yan pupulutin. Pero sabi ko nga, di ba, nagre-recover yung market. Halos gusto mag-breakout. In case maka-breakout, so pwedeng yang sumama. Okay? So far, pababa pa yung mga indicators natin. Pero nag-hold. So watch out this level. Okay, 7.8. Kung mag-hold yan, then good. Kung mag-breakdown yan, then dito tayo sa 7 pesos. No? Or 0.618. Okay, so that's it para sa MAC. Kung maka-breakout yan, next line mo is ito. So, fib extension 1272. Okay, so that's it for MAC. SCC. SCC may breakout din. So, ito yung mga mahirap i-chart kasi may insiders buying. So, yun yung tipong pangit na yung stock. Diba? Tapos, parang walang volume pero gumagapang paakyat. No? And then, kapag may absence ng seller, bigla siyang puputok. Yun yung medyo mahirap dito unless hindi nyo alam na may insider pala. So actually, naka-disclose naman yan na may insiders buying yan. Mismong mga may-ari. Okay? So for now, medyo madami-dami tayong resistance dito. Pero in case, no? In case na maka-breakout yan, kasi ang ganda ng breakout niya, tapos konti, isa lang candle, second is breakout ulit. Kung tuloy-tuloy yan, dito ang resistance niyan. So kung susukatin natin, may upside kang around 7% bago sa resistance, no? Bago umapak sa resistance. Kung tumuloy and maka-breakout pa ulit, then dito yan. Dito yan. Medyo malaki na 28%. So, ang key is as long as may insiders buying and walang seller. So, mababasa nyo sa
sa ano yan, sa edge kung tuloy-tuloy ang buying. Pag tumigil yung buying yan, then pwedeng magkaroon ng profit taking. No? Pero watch out for this area. 14.7. Okay? Watch out. Pagka may insiders buying, huwag niyo masyadong tingnan yung mga chart, lalo yung volume kasi minsan na-invalidate yan. Mga fake signal yung makukuha mo kasi nga tuloy-tuloy yung tulak ng mga insiders eh. Okay, so ngayon, resistance lang ang check niyo. Pero kapag may malaking volume ng selling, then pwedeng ma-consider yon. Okay? So that's it. Na-discuss na natin yung first batch. So later on, sa second batch, is i-discuss naman natin yung another part ng second liner and speculatives. Okay, so that's it guys. Thank you for watching. I hope you learned. And see you next week. Like a Hellcat.